Ngayong araw lumabas sa mga ulat na umano'y mayroon ng ilang Forcer General na subugod sa Malacanang upang hilingin at agarang pagbibitiw ni Pangulong Kuting Jr. Kasama sa mga ulat na ito ang espekulasyon na may kinalaman ang malaking isyu ng katiwalian at mismanagement sa gobyerno na nagdulot ng pagkadismaya ng mga matataas na opisyal ng militar. Ayon sa mga balita, naging tensyonado ang sitwasyon sa loob ng palasyo nang pumasok ang mga nasabing general. Bagamat walang opisyal na pahayag pa mula sa kampo ng Malacanang, nagkaroon ng haka-haka na labis ang takot na naramdaman ni naunang ginang Lisataras Mags at Pangulong Kuting Jr. dahil sa posibilidad na sapitin na pag-aresto. Dagdag pa ng mga ulat, nagkaroon ng emergency meeting ang kabinete upang pag-usapan ang biglaang insidente at kung paano ito maituturing na banta sa seguridad ng administrasyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang imbestigasyon at hinahantay ang opisyal na pahayag mula sa pamahalaan. Samantala, nananawagan ang iba't ibang sektor ng lipunan ng kapantayan at pagkakaisa sa gitna ng mga kontrobersiyang bumabalot sa gobyerno. Magiging mahalaga ang susunod na mga araw para malaman kung ano ang magiging kahihinatnan ng sitwasyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, sigurading mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa taong bayan na sobra na kahirapan lahat ng na tumaas. Sa akin pupunta, tropa, sports sa support sa taong bayan. Okay lang. Ano nyo yun, hindi ko kayo pipigilin. Bahala kayo kung gusto nyo sumuporta. Basta walang armas. Ha? Walang armas. Okay, ito lang dala nyo. Wala kayong dalang baril. Okay, magdadala ng kutsilyo, anything, okay magdadala. Ha? Sa total lang, pwede na yung credit card eh. Hindi nyo alam yun, Credit card, yun nyo, hasain nyo. Yung kasi ninyo, yung credit card. O kaya, whatever card, no? Yung matigas, araw-arawin yung ganyan, kinakaskas nyo sa semento, no? Sa wall, para blade na. Pero pagka tinignan, hindi halata. Deadly weapon. Ay, nako. Ano pa ba ituturo ko? Kawalang yan talagang tinuturo ko. Actually, kung anything is a weapon. No? Yun ang turo sa US Ranger, no? Anything is a weapon. Hanip eh. Kahit chopstick, kahit lapis, ballpen, mga ganon. Anything is a weapon. So, kahit card, pwede yun. Pako, kawayan, anything. Kutsilyo, talaga weapon yun. Tinidor. Dito sa mata, aray ko, sakit nun. You can have the best weapon, doon magkakatalo if you want to use the weapon. Doon magkakatalo. Sa yon. Pangalawa, kung ikaw ang makakauna, gumamit. No? Yun yung doon. So, wala yan sa ganda ng gamit, wala yan sa mga baril, wala yan sa It is yung makauna ka, o kaya handa kang gamitin. Walang gray area, walang what if, hindi. Basta, gamit. You neutralize the target, the enemy, bago siya ang makaneutralize sa iyo. Kaya nga sa atin, FGF, kahit wala tayong mga baril ang manahin nyo lang yung yung pagka-ruthless ko, manahin nyo lang sa akin yung pagka-practical ko, na manahin nyo lang yung pagka gangho, okay na you'll survive. Kasi kahit kuhanin nyo lang yung baril ng kalaban. Pwede nga test mission yun, di ba? Sa lahat ng FGF na iba naman sa atin, may baril na eh. Yung mga kaya, kayo, mag-LTOP kayo. Yung legal, legal. Enrico
Teruel, umabot din watching from Paris. Thank you. Kamusta sa mga taga Paris? Commander Tom, okay lang sa akin. Attend kayo. Basta wala kayong You do not speak anything against government, kaano natin ng PNP. Maraming gagong PNP, mayroon din matitinong PNP. Yung ganun ba? Tapos nun, galit tayo sa mga ginagago ang kapwa Pilipino kasi Pilipino tayo, Constitution tayo. Yung ganun lang. Yeah, kahit magsasalita kayo 10 oras, okay lang. O kung gaano katagal, okay lang. You help, you support lang the people. Kasi naman to right ninyo yan na magsalita. Okay, MD, sir, good PM. No, Jeff and T, magandang tanghali po, Commander Dado. Hapon na nga Hello po, sir. Thank you, Miss Beautiful. Thank you, thank you. Ikaw ba yan, Techi Otero, yung tinatawag ni Captain, ni Commander Bukay, no? Techi Otero, hello po. Pinoy sa Saudi. Hello po, Cap Dado, watching from Saudi Arabia. Thank you sa mga taga-Saudi. Edel Ross, buong ewan ko sa'yo. Ronald Galvez. Kap Dado, ingat ka palagi. Okay lang. May tumira sa akin, okay lang. Ang tingin ko minsan, ni-imagine ko, pagka may bibira sa akin, di puputok yung baril No? Kasi nangyari na sa akin, experience ko yun Na kaharap-kaharap ko yung NPA, binaril ko siya. Hindi pumutok yung baril namin parehas. Saan nakakita ng gano'n, At ang masama doon, yung katabi ko na si Sergeant Abad, Corporal Abad, na demote. Banatan mo. Si Abad ba yun? O si Borigas? Basta may kasama ako dito. Si Borigas yata, Banatan mo. Hindi pumutok yung baril. Tapos yung isa pa, yung guide na hindi rin pumutok. Si SDF, hindi pumutok yung carbine niya. 3 kami. Putya, saan ka nakakita? Nag-enkwentro nagbabakbakan Nung time na kailangang birahin yung NPA, hindi pumutok. Hanip yun. Hindi ko na nga na-interrogate yung mga nag-surrender Baka siya yun Hindi ko na na-interrogate kasi happened quickly Pero nung babarilin ako, pinutok niya nakita ko ganyan, tapos tumingin siya ganyan doon sa baril niya Inasinta niya ako, tapos kinalabit niya yung baril niya. Tapos hindi pumutok, ginanyan niya, tapos nagkamot pang ganyan, gago, Nagkamot pa. Kaya alam ko, tulala siya, bakit hindi pumutok yung baril niya. Ganon din ako. Kaya nga ako sumigaw ng time purse, nung binaril niya ako. Kaya nga paniniwala ako, pagka mayroong divine intervention, kahit nasaan ka, kung hindi mo pa oras. Isipin nyo, nabagsak ako, Ikaw niya, subukan nyo nga, magpahulog kayo ng nyog. 30 footer ng nyog, sungkitin nyo. Sakto niya yung ulo nyo dito, tamaan kayo. Ng nyog. Ng buko buko. Yung nyog, magaang pa yun Pero yung buko, sipin mo, computin nyo F equals MA. Kung ilang kilo, 1 kilo kunwari. Laki giant na F is equals to MA. 30 footer, yun yung distance. Tapos yung acceleration, 32 meters per second. So, ang bali, mo dyan, S is equals to whatever yung formula, Kalimutan ko na. Yun yung puwersang tumama sa ulo ko. Aman, buhay ako, Kaya nga, pag di mo pa oras, Granada, Sipin mo yun, dapaan mo, granada, di sumabog. Tangina na nagap yun. Buti tanga yung nagagis Tanga hindi tinanggal yung secondary pin, yung lever. Safety lever ang tawag. Yan, dito. Ito yung tumatalsik Ito yung pin dito, binunot. Hinagis sa amin. Putya, nakakabit pa yung yung lever. Hindi sumabog. Pag hindi pa oras. Kaya sabi ko nga, pagka may yayariin ako, kawawa yung yung yayari sa akin. Kasi baka may mangyari, maksidente, bumangga siya, o bumagsak siya, tumama ulo, hindi kaya ako mismo makarecover ako. Siyempre, initially, gulat ka Putya, merong
And then, pagka ako, naka rest back, bariling ko sa ulo yun. Oh, hindi ko patatawarin yun. Ganun. Pagka nawala, tatakbo na lang siya, okay lang. Pero pagka kunyari, na-flying kick ko yung gago, at tumumba, na nakamotor kunyari, riding in tandem, para yung incapacitated yung dalawa, tumumbe. And then, magaganyan ko yung ulo nung dalawa. Naka-helmet eh. Ako, yari yun. Patay yun on the spot. 1 second. Oh. Walang yata. Kung anong iniisip, Okay, Marv Tech. Morning, Sir Dador. Kamusta na? Bon Box and TV. Box and TV. Captain Dado, may dumagdag pa sa inyo ni General De Leon. Bulag na iba. Mabuhay ang tunay na mandirigma ng bayan. Marami sila. Nga pala, share ko sa inyo. Ang bagong balita ngayon. Sang-ayon sa mga feedback, no? Dumadami ang mga opisyal, retired generals, hindi lang isang general, 2-star, 3-star, 4-star, no? Na nagagalit na kay BBM. Kaya laki ng problema ni BBM. Pag di ka nagbago, BBM, wala ka. Tumayo si Inday, yari ka. Yun eh. Si Inday talaga ang dahilan kung bakit nandiyan ka pa. Kasi pagka si Inday, ganun muna. Hayaan mo pa. Mabait naman niya si BBM eh. Ang problema niya yung mga nakapaligid sa kanya. Kung ganun ang isip ni Inday. Tapos ngayon gusto niyo, kunyari, makipag-alyansa kay Inday. Tangina nyo. Matapos nyo sabihin na nanalo si Inday dahil sa mga loyalistang boto. Hanip kayo. Never again. Ngayon, ang taong bayan umaasa, masisiro kayo? Hindi. Dadayain nyo eh. Ayan na naman ang COMELEC, di ba? Kaya nga yung People's Initiative, dumating tayo doon. Kaya People's Revolution. One day, kung umabot tayo doon. Okay na sa akin yung people power with Inday Sara leading. Okay na sa akin. At ako'y manonood lang naman ako eh. No? Advice lang naman ako kay Madam President. piso ha. Ngayon pa lang ako nag-advise kay Madam President. Piso, hindi, 2 piso. Kasi una, you take the lead. Pangalawang advice, revolutionary government. 2 piso na utang sa kanin ni BP Sara. Tipid lang ako no? Si Bongbong, putang na 10 piso na yung utang mo sa akin. Walang credit card. Sana nga mangyari yung well, yung people power kasi na yan, it's all anchored not kay Duterteng tatay. Hindi. It's anchored kay Inday Sara. Even if Duterte says na tayo na. At the back of the head ng mga taong bayan, at saka na AFP, saka lahat, PNP, lahat tayo, alam natin ang busy natin, si Sara. Hindi naman si Tatay Digong eh. Hindi naman nag-aambisyon si Tatay Digong na maging presidente o bumalik sa public service. Kawawa yung tao, 80 na yung tao. Pagbigyan nyo yung tao, mag-relax. Binigay na niya yung buong buhay niya. Tayo, walang ya talaga Pilipino eh. Walang kasiyahan, di ba? Binigyan niya yung buhay niya sa serbisyo, tapos gusto niya pang tumakbo siya. Nandiyan naman yung mga anak niya. Si Baste, bata pa, pwedeng i-configure natin. May mentor, turuan, whatever. Let him learn the ropes, di ba? Si Inday, she has to learn now. She has no choice eh. She has to learn. Tumakbo siyang vice eh. Siya spare tire eh. Ngayon nagkataon yung BBM palpak eh. So nagklamor ang tao. Kaya nga sabi ko eh, kung hindi si Sara tumayo, wala yung people power. Cannot be. Hindi pwedeng kahit sinong tumayo. It has to be Inday Sara.
She has the 32 million votes. Not Tatay Digong, 16 million si Tatay Digong, di ba? Not anyone else dun sa kanilang ano, not Bato, not Bongo, not Robin. And sila, nakapaligid, they're all aspiring for something. Kaya ayoko na lumahok dyan. Ayoko mga ano no? Tukso kasi, tukso. What do you want? Yung mga ganun ba? Yung ganito, yung... Hayaan mo nang tahimik lang. Hayaan ang tamblag, ganito na lang. Sumunod kayo kung gusto nyo. Pumunta kayo kung gusto ninyo. Di ba? Is it not enough na sinabi ko, lumakas ang loob ninyo, Constitution, tayo, taong bayan, etc., people power, people's initiative, people's revolution. Yun yung pupuntahan yan. Kaya sa people power pa lang, dapat makuha na. Ganun kasimple. Makukuha yung people power kung tatayo ka, Madam President. Oh. Piso. Piso advice, di ba? At ang FGF, neutral. Ngayon yung mga commander na gustong magsuporta, suporta lang kayo. Oh, huwag kayo magdala ng baril, huwag kayo magdala ng huwag kayo magsisalita ng matala. Pwede naman magsalita matalas, freedom of expression yun Pero yung magsasalita kayo parang NPA, ipagsak ang gobyerno, ay patay kayo doon. Kayo doon. Hanapan kayong butas ng PNP. Makalaban yung PNP. So, conflict Hindi nyo kalaban yung PNP. Ang kalaban nyo, yung gagong PNP. Yung matinong PNP, hindi nyo kalaban. Di ba? Tsaka basta ang salita, yung kagaya sinasabi ko, Constitution! Yun tayo. Inaano natin yung Constitution. Ginagalang natin yung Constitution. Sila ang hindi gumagalang sa Constitution. Di ba? Marily Enero. Sir Cap Dado, gandang hapon po. Hello everyone. Hello Marily Enero. Okay. Maraming mga Pimera, Box and TV, marami. Gulat nga ako. Yung dating negative sa akin. Uy, nagiging nagigising na. Kasi dati, kahon. Kahon. Matino si Bongbong Marcos. Gago si Bongbong Marcos. Nagdodroga si Bongbong Marcos. Kahon. Ayaw maniwala. Kahon. Ngayon pera na. Pera na. Peperahin na natin. Kumbaga sa palpak si BBM talaga Wala kang magawa palpak Kahit saan mo daanin Duran, birthday, dura. Kanino pera ginastos doon? 100 million. Putang 100 million. Kung binigyan mo na lang ng hanip yun. Hype yun. Birthday bash, no? With old friends, shit nyo. You don't even deserve that kind of a birthday celebration when so many Filipinos are hard up. Wala kang utang na loob, wala kang pakiramdam. You've got a heart of stone, Bongbong Marcos. Kakaya ka. Sinayang mo yung boto ng taong bayan. Hindi mo mareredeem yung pangalan ng Marcos. Binaon mo sa Kumunoy yung pangalan and you will be forgotten. Huwag sana mangyari yung People's Revolution because the people will be ruthless. And kami, we will not stop the people. Hindi namin pipigilin yung taong bayan. Kunyari. Alam mo yung ngayon, mga magrarally, wag kayo magkakamali na pupunta kayong Malacanang. Kukunti kayo. Magdedepensa yung PSG. Wag kayong pupunta Malacanang. Let the AFP, PSG, do their thing. Pumunta kayo doon, you become a threat. Nandun na yung rebellion, nandun na yung sedition. Kasi kayo, mob, Pwede kayong palabasin ng ganon. At ang mayayari, yung mga leader. Hindi kayo.
yung leader. Sino yung mga nandun na leader? Okay. Kaya, mahirap yung may mag-instigate dyan. At pwede ang mga mag-instigate dyan ay mga pro-BBM. Pinadala lang na, tara na, sa Malacanang, marcha na tayo. Yung ganun ba? Out of nowhere, may sisigaw na ganyan, tapos sasangayunan ng iba, para sila magkakampi na bayad. Oh, sige, tara na. Oh, alang magawa ngayon yung nandun ng mga leader. Ayan na ang tao, so marcha na. Puta na, patay kayo. Yari kayo sa PSG. And we do not want to stand na ganon. Hindi. Kasi there's a fine line na expressing your right as Filipinos and then yung by force yung kukuhanin, yung pababain si Marcos. May mali doon. Hayaan nyo yung AFP ang siyang implement ng kagustuhan ng taong bayan. Kasi magiging mabrul. Pagka naging mabrul, the AFP will protect the people and the state. They will protect the people from the mabrul. At yung Estado, mapipilitan siyang depensahan si Marcos. Kaya wag kayong lulusob. Nakakainis yung mga rally . May mandidinig ka na . Lusubin na tayo, punta na tayo sa Malacanang. Puta na, kayo pumunta, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ako pupunta sa Malacanang. Ano ko, gago? Suicide, gago. Iba kung sinabi ng isang Inday Sara. Pero isang Harry Roque, sabihin yon, punta na tayo sa Malacanang. No, cannot be. It has to be that anointed leader ang magsabi. Pero di naman gagawin ni Inday yun. Diyos ko naman. Kung may nakabarit doon, putang isasapalaran ninyo yung pag-asa ng bayan na pumunta doon, magmarcha, isang ganun lang yun. Bang! Patay, sabog yung utak, kawawa naman. Kaya wag niyong pangunahan yung pinuno na alam ang ginagawa. Di ba? Huwag niyong pangunahan. Advice lang. Pero yung i-commit ninyo, kung ano kikilos niya, etc. Huwag niya, hayaan nyo na. Ano yung ganun kasi extreme na yun . Okay lang sabihin nyo, mag-lead ka, oo. Pero yung dadalim yung tao sa Malacanang, huwag ganun. She has to be protected. Tsaka pinaka-the best niya, yung taong bayan, huwag na kayong punta ron. Yun yung sa akin. Kalokohan yung pagpunta doon. Techi Otero watching from Hong Kong. Hello mga taga Hong Kong. Rosary around the world. 8:30 p.m. California, USA. Miso. We need it now. Cap, Dado, etc. Thank you. Rosary around the world. Kamusta sa mga taga California? Joe Whiskey, Sales, hello, Captain Dado from Aklan. Kamusta kayo, mga taga-Aklan? Maganda, malakas yung nyo dyan, ang inyong FGF. No? Baka dyan nga kami mag-sample ng, ng isdaan para ma-replicate. Nag-iipon lang ng pera para one time. Tapos pupunta kami ni Bukay doon. Single Mom, Survivor. Hello, waving. Hello. Thank you for the waving. Single Mom. Good day po, Sir Dado, watching from Kuwait. Magandang gabi. Magandang hapon. Mga taga-Kuwait, kamusta na kayo? Thank you for the waving. Gloria, Leonora Fernando, watching from Hong Kong. Kamusta mga taga-Hong Kong? Asiana D, good afternoon, Cap Dado, watching outside Philippines. Nasa abroad. Rolly, Ba't kaya? Commander Tom, support kami daily sa dami politiko makapili. Sports kami, ano yan? Support o sports kami daily sa dami? Okay, nakukuha kong meaning. Thank you, Commander Tom, Thank you. Ingat kayo lagi, Organize, palakas, no? Kasi pwede tayong matawag tayo no? Anytime. So, magparami lang, mag-organize, no? Patibayin yung yung ninyo, yung samahan.
The problem is there, but we cannot solve the problem ng tayo lang. In as much as gusto nating solbahin yung problema because we know very well, FGF, yung leadership, yung mga commanders, we know very well how to solve the problem. But we shouldn't venture na tayo ang mag-solve ng problema. Huwag nating deprive yung taong bayan ng pagkakataon na tumayo individually and collectively na ayusin yung problema. Kasi tayo yun, taong bayan. Pwede sama-sama tayo, taong bayan. Pero yung FGF, wag. Tsaka wag nating i-deprive si BP Inday ng pagkakataon to shine as a leader. It is her time to shine as a leader. And she has to prove to the Filipino people that she has what it takes to become a leader. So the problem will solve itself. Not us ng FGF. Pwede tayong pag-asa ng taong bayan, pwede tayo yung kickback, ano yun? Ayun, ang tawag doon, yung rest back ng taong bayan. Kickback, pera-pera yun. Tayo yung rest back ng taong bayan. Pagka inapi sila, doon tayo. Pero yung neutral, maganda yun eh. Yung kaya may makamarko sa atin, may neutral sa atin, merong makasara sa atin. Magpe-play out yan pagka dumating yung takdang panahon. So it's all up to Inday Sara. If Inday Sara fails to lead the people will rise up. Doon yung papasok yung People's Initiative. At pagka hindi pa rin mag-work out yun, sinupress nila, tinapunan nila ng batas, o tinapunan kung anong pananakot, rebellion, sedition, etc., etc., papasok yung revolution ng taong bayan. Doon ang wala ng balikan. Pagka nag-revolution ng taong bayan, putang inang yan, ubus lahat ng kurap. Mauubos yan. Kasi doon nakaaning tao eh. Doon galit ang tao. Ubus lahat yan. Kriminal, lahat. Ubus yan. Walang matira. Because magsama-sama lahat ng armadong grupo. Yun yung nakakatakot. Walang magagawa yung AFP at PNP na pinagsama. Walang magagawa. Paano kung naghati pa at kakampi yung AFP at PNP? Talagang walang magawa yung gobyerno, yung administration. So doon pa lang question mark na kung saan lalagay ang AFP at PNP. Yun, next next vlog ko. Pero yung ibang armado na grupo, MNLF, NPA, MILF, yung ganun ba, no? FGF, question mark, neutral tayo. No? Neutral. We reserve the right to say what we want to say. Ano ko bang papabasa? Kaya nga, nag-intel ako eh. Ba't magpapabasa? Neutral tayo. Bongbong, Duterte, mag-away kayo, pag-usapan nyo na lang. Para hindi madama yung mga Pilipino. Pero the moment na ginamitan tayo ng BBM administration ng mga kawalangyaan, kagaya ng simptomas yung yung KOJC. Kaya alam ko na yung gagawin ko eh. Ba't ko i-announce? Alam ko yung gagawin ko na kung saan tayo. Simptomas yung KOJC. No? It shows yung brutality ng institusyon, yung abuso, and how corrupted the institution is. Kaya nga ako, sinasabi ko, isara yan eh. Magalit sa akin yung iba, pero imbis na magalit kayo, sumama kayo, tumulong kayo para magkaroon ng bago na police force. People's Police Force. No? PPF. Hindi PNP. Bako natin sa limot yung PNP. Hanip yan. Yung Academy, PNPA, Philippine National Police. Babaguhin na yung pangalan yan. Lahat, ibabaon na sa limot yung PNP.
isang masamang panaginip. Bangungot yung PNP. Sorry dun sa mga tamaan, pero wala kayong ginagawa. Alam yung mali. Bakit kinukonsinti ninyong mali? Ganun lang kasimple yan. Hindi ako sang-ayon na sumusweldo ng mga taong ganyan. Sa kumpanya nga, meron ko makita ang tarantadong tao, si Santi. Tanginang yan. Tapos nga, ito pa, hayop yan. Sila pa mag-cause ng destabilization sa kumpanya. Si Santi lahat yan sa akin. Hindi pwedeng kung ano-ano pang nyo. Madinig ko lang nangyari na yan sa pagka ginawa yan sa kumpanya. Yari kayo sa akin, tanggal kayo. Tapos gagamit kayo ng mga batas para ma-retain kayo sa kumpanya. Pwede. Sige, banatan nyo ako, demandan nyo ako, ganun. Pero sa akin, wala. Mali yung ginawa nyo eh. Ano pag hirit-hirit kayo? Si Tory, hihirit pa, yung ganun. Tapos ngayon sasabihin, nandyan na raw sa... Bubulahin nyo pa taong bayan. Si Kibuloy nandun sa loob, doon nahuli. Kaya nga sumurrender kasi nasurrounded na siya. Tarantado, heartbeat kayo. Gago! Ano nyo, mga bobo. Sira ulo. Buta na nga kayo, may hirit pa kayo eh. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas.